Okay, good day mga Rewa Pips. Ngayon na lang ulit makakapag-vlog, no? Or makakagawa ng video kasi my dad passed away last March 4. So sabihin na natin, masakit talaga mawala ng isang mahal sa buhay. Okay, anyway, so kahit paano ngayon pa lang ulit sabihin natin get over. So well, ganun pa rin, may mga video pa rin ako na kailangang i-upload, pero ito naman ang unahin ko, ito yung latest. So usapang Toyota Revo muna tayo mga Repa. Usapang aircon, ito yung aking naranasan. Kung may nakaranas sa inyo mga Repa, or kung wala pa, para maging aware lang tayong mga may Toyota Revo. Okay? Okay, sa mga Repa, actually kakalinis lang nung aircon ko sa may frigid zone 2 months ago, or more than 2 months. Nakalimutan ko na mga Repa, basta recently lang, wala pang 3 months. So nagtataka ako one time, gagamitin ko, ba't nawala yung lamig, blower lang. So syempre binalik ko. Usually kasi ever since nung brand new sasakyan, yung thermostat or setting nandito lang, okay? Yan, never siyang ginalaw. Kasi birang-bira lang. Syempre kapag bagong linis, kailangan i-adjust dito para pag kinakarga ng freon is wag agad mag-shutdown. So sa ngayon kikwento ko kung ba't siya nandyan. Okay? Now, yung naranasan ko is ganito nga, no? So biglang naging blower na lang. So syempre binalik ko sa may frigid zone. So hinanap nila dito sa may hood. Bubos ako man yung hood. As usual, marumi ulit yung makina. Actually hindi, marumi pa rin yung makina. So kung meron gusto lumaban ng parumi ng makina, I'm in. Anyway, ito yan. Yung usual kasi nararanasan ko yun, pag hindi nabukas yung compressor ko, is ito. Yung tawag dyan, socket sa filter dryer. Usually dyan. So kapag naglulus, pag ginagalaw ko, is gumagana yung compressor. Kaya lang that time, kahit galawin ko rito, ayaw na. So nung bumalik akong frigid zone, inisipin nila kung bakit. So chinek, binuksan to ko. So kung mapapansin nyo, tanggal na to, di ba? Kasi nga chinek yung relay dito. Kung mapapansin nyo, nag-replace na ako ng relay. So mamaya tayo dyan. Ito yung original relay. Ever since, hindi pa siya napapalitan. So nung siya yung nakakabit pa rito, obviously napalitan na to. Pero ulitin ko, mamaya ako nasasabihin kung bakit pinalitan yan at saan pinalitan. Okay, nung ito pa yung naka-install, nung tinry niyang hila-hilahin to sa socket na to, gumana po ipitek. So sabi niya relay. Sabi ko, meron ba kayo? Wala. Banaber ako magpunta kasi ang dami kong pinuntahang car aircon sa Fairview. Wala silang stock. Okay. So ito nangyari ngayon. Nung nagpunta ako sa may syempre hindi ko nasasabihin yung shop. Kilala yung nasa FB yun. Ang sabi nila is sabi ng isang technician doon, yung pinsan doon niya meron Toyota Revo. Ang tinuro sa akin is yung itong slider. Ito yon, thermostat. Okay? O yung timer niya, kung mag-automatic siya, di ba, or hindi. Yan yung setting ng aircon. Okay? Tapos meron naman nagsabi, ito ang module. Itong module. May nagsabi, baka daw ito sakit kasi nga connected lahat eh. So syempre inisip ko naman is, ba't masisira yung module? Ba't masisira yung slider kung hindi ko naman ginagalaw? And then yung nagpunta akong Banawe, ito, ang pangalan yata ng mga Repa, sorry nakalimutan ko, pero parang MJ2 car aircon. Paumanhin, nakalimutan ko talaga. Pero yung way niya is, pag galing kayo ng Santo Domingo Church, going Banawe, yung Banawe sa kanan, yung may McDo sa kanan, kakanan kayo dire-diretso. Dire-diretso lang hanggang sa lalampasan niyo natin Levin. Yung Levin, sure ako mga Repa, yung mga buibili ng mga yung mga taillight replacement, like, di ba yung mga lahat yata ng brand, meron sila eh. I'm sure marami nakakalam sa inyo sa Levin. Yung Levin nasa left, so diretso kayo, makikita niyo MJ2 car aircon siya sa may kanan. Hindi ako sure kung MG2 nga mga Repa, pero parang ganun. Anyway, sa kanya ako nagpunta. Yung siya rin yata may ari yun eh, Chinese yun obviously. Sabi niya ganun, nung ginalaw niya, sabi niya baka relay. Baka, sabi niya. Kasi that time busy siya eh.
So nagpalit siya ng relay. Kaya lang nung ginagalo niya yung slider is ganun pa rin. So sabi niya slider. Pero syempre naisip ko pa rin parang hindi siya slider. So ang sabi niya, sir ganito, babaguhin natin yung setting. Kaya 'di ba, kung maalala nyo, sabi ko kanina before, since brand new, pasensya na, loose na tong lagay ng fastener. Andito siya 'di ba, diyan. So ginalaw niya, tumino. Kasi 'di ba, usually yung slider niyan is meron siyang part na okay siya, may part na hindi. Or nagloloko, lalo na pag matagal yung auto tsaka pag di pa napapalitan niya. Okay? Now, sabi niya, nung tinaasan niya yan, observe ko lang daw kung relay. Siyempre ako, in-observe ko. Summer, mga repa, nito lang yun eh. Mga 2 weeks back. Tsaka siyempre, mga repa, oo, madali mag-observe. Pero yung sobrang init, tingin ko hindi mo na matatagal mag-observe eh. So nung bumalik ako sa kanya doon sa NJ2 nga. Ulitin ko mga repa, hindi ko sure kung tama yung pangalan ha. Sabi ko sa kanya, sir, paki-double check naman kung slider or relay. Sabi ginawa siya. Okay. So pinalitan niya to, yung relay nga. Hanggang sa tumino na. So sabi niya, oh sir, sige, walang problema yung slider mo. Relay lang. So this is 550. Okay. Japan daw yan, sabi niya, anyway. Kaya lang syempre, walang warranty. So kahit walang warranty, okay na mga repa kasi tumino siya eh. Tsaka what is 550 kung hindi ka na mag-observe para tumagiktik pawis mo. So sabi ko, since pabilog siya, pakigawa ng way para may tago siya dyan. Well, nagawa niya ng way. Kaya ito, hindi ko pa ito kinakabit kasi observe ko raw. Pero so far mga repa, yung span na ilang weeks na hindi siya nagloloko, I'm sure yan yung relay, yan yung may diferensya. So problem solved. So balik tayo mga repa dun sa mga nakausap kong shop o yung nag-diagnose na yung module. Yung module daw is wala sila. Pero sure daw sila na nagre-range yung module like mga 4,000 pataas, ganon. And then yung slider dun sa unang yung nag-diagnose at siya rin yung naka-discover na relay lang. Although, oo, sige, yung first niyang diagnose is slider. Pero at least, nagsabi siya na, observe ko. Okay? So still, kahit paano, siya pa rin yung nakita kong pinaka-legit doon sa mga napuntahan ko. Okay? And lately, siya nagsabing relay. So yung sa akin mga repa is, pag naranasan niyo yun, wag muna kayong pupunta rin sa mga malalaki na pinaka-issue. Like, kasi may nakausap pa ako, sabing ganun, compressor daw. Isip ko, wow, imposibleng compressor. Di ba? Kasi unang-una alaga sa cleaning, di ba? Anyway, so yun na. So sana mga repa nakatulong At saka, ito, sa mga nagbabalak ng bash, kasi nakakaranas ako ng bashing, like yung sa, nakalimutan ko kung ano yung post ko noon about din sa Revo. Sabing ganun, parang kaysa magdadakdak daw ako, ipakita ko lang daw kung paano ni-replace. Samantalang ang linaw-linaw ng title ko, hindi ko naman inilagay na how to replace. Sabi ko replacement. Basta parang gano'n nakalimutan ko ng isa kong vlog about doon. So anyway, may mga tao talagang apektado. Let's say kung ano man. Masin sa akin is yung kung sino mga nakaranas sa inyo o yung makakaranas pa lang, sana nakatulong tong video ko. Tsaka sa mga mabash, please, wag naman po, intindihin nyo lang or unawain nyo yung title. Kung hindi kayo affected at medyo magaling kayo, fine, gumawa na kayo ng video nyo para makatulong kayo. Anyway mga Reo Pips, dito na lang muna. Have a nice day. Keep safe and God bless.